Hello, welcome to the demo of our 2026 payroll template. So, diretso na tayo sa mga upgrades for this version. So, quick overview lang tayo ng mga updates. So, for this version, meron akong inad na income tax bracket dito. So, this one nakalink na siya sa payslip. So, mag-auto-deduct na yan depende kung saang income bracket pasok yung basic salary niya. And then, nag-add ako din dito sa may employee details ng columns for VL, sick leave, and SIL. So, naka-default at 5 yung SIL, but you can just edit it or manual input kung ilan yung leave credits for that. And then this one, ito yung major upgrade for the 2026 version. So, dun sa 2025 version kasi, separate yung attendance sheet and then meron pa kaming summary sheet. Yun yung parang overview ng lahat per pay period. And then meron pa tayong employees portal. So, nangyayari sa employees portal, andun check yung summary ng payslip nila and then pupunta pa sa summary just to double check kung nagmamatch ba yung mga data, ganun. Now, in this updated version, one page na lang siya. So, i-enter nyo yung attendance for the selected pay period. So, for example, January 1 to January 7 for employee 1. Ito yung attendance niya and then andito na agad sa side yung payslip. So, makatatrack nyo agad kung meron mang inconsistency sa data. So, ma-double check nyo agad. Hindi nyo na kailangan pumunta from one page to another just to track yung record ng employee. So, one page na lang lahat. So, I'll have an example later. Balikan natin to mamaya. And then this one pala, nakalink na siya sa lahat ng sheets. So, all the inputs dito sa logbook, kapag na-save na, magre-reflect na siya sa portal, sa summary, annual summary, monthly or weekly summary, earnings and deduction sheets. So, andun lahat na yun. Now, for the employees portal, meron pa rin tayong employees portal. So, dito, magsaselect lang kayo ng employee. Let me just show you. So, magsaselect lang kayo ng employee dito. And then, ng pay period. So, dito wala, nabura kasi yung example ko. Wala pa akong example dito. So, basically, you'll select pay period and then magpapopulate na dito yung attendance ng employee. Mamaya mag-example tayo. And then, dito sa side, yung payslip naman niya. Yung summary ng payslip and then sa baba, yung leave credits and attendance. So, now, dito sa 2026 version, meron na rin tayong annual summary. So, meron tayong overview ng gross salary ng lahat ng employees year-to-date, yung overall deductions, net pay, number of employees, and if may existing cash advance and loan balance pa year-to-date. And then, meron tayong net pay overview per employee. Then, meron summary ng attendance, leave, credits per employee year-to-date, basic pay, ito yung payroll summary nila, 13th-month pay computation year-to-date, CA balance and loan balance. So, ito yung monthly overview. So, nag-add din ako dito ng monthly or weekly or kung ano man yung payroll schedule ninyo. So, for this one, kung ano yung selected na pay period, yun yung magpopopulate na data dito sa monthly or weekly sheet natin. So, may summary na. So, parang same lang siya dun sa annual summary. Kung ano yung layout nun, yun din ang mag-reflect dito. Ang na-add lang dito is yung itong table na to where there is payslip na dito, PDF version ng payslip. So, printable na to. Ready for printing na lahat. Ayan. So, makikita na agad kung anong pay period, kung ano yung selected pay period dyan, yun yung mag-reflect dito. Including yung payslip, gross pay deductions, and net pay per employee. So, meron pa rin naman tayong cash advance tracker, same layout pa rin tayo. Meron pa rin tayong loan tracker, earnings, and deduction sheet. So, yun yung mga upgrades natin nga for 2026. Now, balikan natin yung sa start here or
setup sheet natin. So, dito, if you've purchased yung previous version natin, wala namang masyadong pagkakaiba sa setup. So, meron pa rin tayong table where you can input yung shifts. So, I recommend na dun sa title, input nyo na kung anong shift yan para hindi na malito kapag nag input ng attendance. Then, meron time in, time out, break time, kung ano yung allowed na break time sa inyo, your maximum. Halimbawa, 1 hour, 30 minutes, just input nyo dyan. And then, late start. Yung late start, yun yung magti-trigger ng system para ma-consider as late. So, for example, ang 8 a.m. to 4:30 p.m. na shift, kapag 8 a.m. Or beyond 8 a.m., mga 8:01, mga ganyan, matitrigger na yung late computation. Same with OT start computation. Kung ano yung naka-input dito, yun yung masusunod sa pag-count ng OT. And then for the government deductions, we have ito yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Input nyo lang dito kung anong schedule. So for example, this one, every 20th of the month. So kung kailan lang yung naka-input na schedule dito, dun lang mababawas siya sa payslip. And then for the 13-month pay schedule, input nyo lang dito kung kailan. Then input nyo rin kung ano yung mga leave. Kung may nakalimutan ako, just input dito. Meron pa na mga additional rows. For the holiday, it updated na to for 2026, and then meron selection if it's a regular holiday or a special holiday. So, nakalink pa rin naman siya sa attendance. So, kung na-input, halimbawa, January 1, natag siya as regular holiday, yun yung mag-auto-populate dito sa holiday column natin sa attendance tracker. So, about sa tax naman, na-discuss ko naman na yan kanina. Next, for the employee details. So, very direct lang naman to. Just input the employee details, yung rate nila, kung daily ba or hourly rate, and then input kung how much. Now, for the contract, input lang din dito kung regular or proby. And then, yung mga government deductions, daily allowance, input nyo lang din dito. And then, yung leave credits nila, contact details, and bank details. Now, let's move on sa logbook natin. So, mag-example tayo dito. So, ayan, January 1. Employee 1, January 1 to January 7. So, ito na yun. Tapos, select nyo lang kung with work, rest day, absent, paid leave, unpaid leave, or half leave per day. And then, kung halimbawa, leave like this one, paid leave siya, mag-select lang kayo kung anong details or leave type. Then sa shift, may selection naman tayo dito. Kung ano yung naka-input dun sa setup, yun yung magpa-populate dito sa drop-down option natin. Halimbawa, extend ko lang to ng hanggang January 9. So, mag-example pa tayo. So, halimbawa, absent naman siya dito. And then, another one with work. So, 8 a.m. pa rin tayo. So, copy ko lang dito yung schedule nila para hindi na magulo. Ayan. So, dito mag-auto-compute na yung break time kung ilan. So, 1.5 to 1 hour, 1 hour, 1 hour. Now, kagaya nito, kapag nag-exceed ng 1 hour yung break time nila, mababawas siya dun sa regular time or regular column. So, nabawasan siya ng 30 minutes. Then, meron tayong OT column, late column, undertime, and night differential computation. And then, sa baba, ito na yung summary per column. Ayan. So, this one nakalink na, like I mentioned kanina, nakalink na siya dito sa payslip. So, i-review nyo na lang dyan. Then, ito yung quantity in hours. Ito yung unit naman kung days or hours. Then, kung may allowance, you can input dito kung how much. Kung may incentives, pwede rin na mag-input dito how much. So, lahat ng earnings dito na listed, nakalink siya dito sa earnings sheet. Then, lahat naman ng deductions like late time and undertime, mga government deductions, loans, tax and adjustments, nakalink na siya dito sa deduction sheets. When I say adjustments, halimbawa may kulang or sobra dun sa previous na payslip or payroll, dito nyo i-input kung madadagdag ba under earnings or mababawas, so under deductions. Ano po pa?
Now, for the government deductions, like I mentioned kanina, kung ano yung naka-input na schedule dito, doon lang siya mababawas. So, for this one, di ba, 20th yung nilagay natin na date sa setup. Since January 1 to January 9 lang yung na-input ko na dates dito, wala siyang bawas. So, naka-zero lahat yan. Pero if I put January 20 dito, ayun, magpa-populate siya. Yan. So, balik ko lang sa January 9. So, you can review yung data. Pwede nyo siyang in-compare. Madali lang naman. So, scroll to the left and right lang yan. Tapos, dito sa baba. Now, pag okay na, pwede nyo input dito kung sino nag-input. So, halimbawa, Ali. And then, kapag after that, click nyo lang yung save. And then, dito, mag-require ng authorization sa inyo initially. So, choose lang kayo ng account. And then, click nyo tong advance dito. And then, go to payroll. Click nyo yan. And then, dito, pwede nyo i-review yung mga payroll access sa email, like this one. I usually select all lang dito, pero pwede nyo lang namang basahin isa-isa yan. Tapos, i-allow lang yung iba. Pero, I just select all dito. Then, click continue. Ayan. And confirm save. Mag-a-ask naman ng confirmation before i-save yung data para maiwasan yung mga accidental na napindot lang. Ganun. Tapos, malilink siya agad. So, once you click save, ayan, mag-open agad yung payslip. Next, dun sa other tab. So, pwede nyo na itong i-print or screenshot and i-send sa employee ninyo. Now, nakalink na rin yan sa employees portal natin sa annual summary. Ayan, so na-update na siya. And then, sa weekly, monthly natin, so ipapalitan ko lang to. Kalimutan ko na in-input ko. Ayan, January 1 to January 9. So, yun, nag-update na yung data. Then, CA tracker, loan tracker. Ayun, lahat ng earnings and deductions listed kanina nandito na. Alright, so next naman is yung employees portal. So, ang purpose nito, pag malimbawa, yung logbook kasi, parang basically notebook lang siya kung saan nyo i-input yung attendance, earnings and deductions. Sa employees portal, ang purpose naman ito to review yung details ng employee per pay period. So, halimbawa, employee 1, then hanapin natin. So, dito, kung ano yung na-save na data sa logbook, yun yung magpapopulate na option dito sa pay period. So, halimbawa, wala pang nasa-save, wala pang magpapopulate na date dito. So, halimbawa, January 1 to January 9. So, ito na yung data niya. So, for January 1 to January 9, ito yung attendance ni employee 1, and then ito yung payslip ni employee 1. Then, sa baba, year-to-date attendance and leave credits lang naman yan. Now, for the annual summary, na-explain ko naman na to kanina. So, nag-update siya as you log or save data dun sa logbook. Same with the monthly and weekly summary. So, magsaselect lang kayo dito ng pay period. So, again, sa drop-down options, ang mag-reflect lang na options yung mga na-save na pay period. So, halimbawa, ayan nga, January 9 to January 9, January 5 to January 9. So, kung ano lang yung selected na pay period, yun yung mag-reflect na data dito. So, for the CA tracker naman, if you are new dito sa system, basically sa cash advance tracker and loan tracker, same lang sila ng layout. So, dito input nyo lang yung date. So, for example, January 10. And then, kung sinong employee, yung CA column kung magkano yung cash advance niya. Yung deduction column naman kung how much yung ipabawas sa payslip niya. So, for example, ang cash advance niya is 5,000 pero ang deduction niya lang pay period is halimbawa 500 or 1,000. So, let's have an example. 500 pesos. 5,000. Halimbawa, 5,000. And then sa pay period ng January 30, ang deduction niya lang is 500 pesos. So, ito lang yung mag-reflect sa January 30 na payslip niya. Then, dito sa side, pwede nyong i-review yung data ng cash advance niya. Ayan.
So, kung ano yung selected na employee, yun yung magpapopulate na data dito. So, lahat ng cash advance transactions and deductions niya magre-reflect dito sa table, and then sa taas yung total cash advance niya, and then how much pa yung latest balance niya. So, same layout lang yan sa loan tracker. Yan. Then we have the earnings and deduction sheet. So, yun lang naman yung mga upgrades natin for 2026. So, marami tayong mga dinagdag, maraming in-improve. Pero, if you still have yung mga suggestions, questions, concerns, just message us sa Instagram page namin para mas ma-improve pa natin yung system. So, thank you.